May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Magandang hapon sa inyo. Kung narinig niyo ako, ganun kayo. Thumbs up. Ayan, so praise the Lord. Makipagbukasan kayo sa akin dito sa Zechariah chapter 10 verse 3. Kinocongratulate ko kayo dahil kayo ay may training. Zechariah chapter 10 verse 3. Ito po yung teksto natin nung camp. At dahil sa kakulangan ng panahon, hindi ito nabigyan ng pansin. Nabanggit, nabasa, pero hindi talaga nabigyan ng pansin. Ngayon sa mga verses kasi, halimbawa, yung isang verse, mayroong dalawang sentences. Ang ginagawa po, yung first sentence ay tinatawag na part A, yung isa naman part B. Ngayon itong Zechariah chapter 3, dalawa ang part nito. Yung part A tsaka yung part B. Ngayon ito yung isa sa mga verses ng team natin na sabi niya ganon, yung take care of my sheep, ganon. Pero paulit-ulit itong binanggit ni Pastora Dayan. Sabi niya ganon, tayo ay dinesign ng Diyos, tayo ay parang itinalaga ng Diyos na magiging one day magiging stallion, yung mga kabayong pandigma one day na parang sabi nga ni Lord dun sa panaginip ko, kung aalagaan mo yan, kung maalagaan mo yan, tatakbo yan sing bilis ng stallion. Nung time na yun, wala naman ako iniisip na na stallion o kabayo or yung actually hindi ko nga tinatanong nakapagtaka nga kasi kung ano yung tinanong mo, yun ang hindi sinagot. Kung ano yung hindi mo tinatanong, yun ang sinagot. Yun ang pero siyempre siya yung amo natin ang Diyos ang amo natin. So makinig tayo kung ano sinasabi niya. Ngayon dito sabi niya gano'n, basahin ko tong part B, part B. Kaya iingatan ko sila ang aking kabayo o stallion sasakyan sa digmaan. Sa ibang translation, mga kabayong pandigma, ikaw ay nakadesign na one day ikaw ay magiging pandigma, hindi kayong pang-araro, hindi kayong pang enjoy, papasyal, gagamitin ka ng Diyos na pandigma, Ngayon, sa ngayon, ikaw ay maamong tupa. Pero one day, ikaw ay gagamitin pandigma. Ano na siya? Papunta na siya ron. Pero hindi ka pakikinabangan na kung hindi ka pandigma. Alam niyo ba yung mga dog fights? Ano ba yung ginagamit sa mga dog fights? Yung makikipag-away na aso, yung dog fight. Nilalaban yan, ang laki ng pustahan nila rin ang pinakamadalas pong ginagawa riyan, ginagamit ay yung pitbull, talagang talagang kapag nag-lock ang jaw, yung panga niyan matitindi. Alam niyo ba yung iba sa paglaban nila sa pitbull, na yung dila nila nahahati na, tapos yung tiyan nila labas ng bituka pero lumalaban pa rin, hindi ka makakakita ng mga golden retriever kasi maaamo yan Meron bang sa mga dog fights meron ba yung kalaban mo sabihin natin chihuahua o kaya shih tzu? Wala na, sila lalapain yan. Hindi pwede kasi hindi sila pandigma. Pero ang mga Kristiyano, tayo mga taga-Rema, in specific na ng Diyos ito, na ikaw ay tinawag na pandigma. So, paano gagawin sa'yo? So, dadaan ka talaga sa training na sabi nga niya, kung maalagaan mo, tatakbo to na sing bilis ng stallion. Ngayon, yung word na kung maalagaan mo, yung praise na kung
maalagaan mo, yung maalagaan, yung word na maalagaan. Hindi lang naman yung akala mo kinikilik mo na parang baby na ginaganon mo no, hinihili mo, hindi. Kasama rin ng training na oo, kasama ang sabihin natin, aalagaan, pakakainin, iingatan, lalagyan mo ng gamot kapag ka nagkasakit, bibigyan mo ng gamot, ano pa ba? Part ng pag-aalaga yun, pero yung word na alaga ay training din. Ibig sabihin, padadaanin mo yan sa training. Padadaanin mo rin sa hirap. Padadaanin mo rin sa yung mga difficult na mga pagkakataon, no? Na may mga Kristiyano po na hindi sanay sa hirap na talagang minsan kapag nakakasama ko sila, nakikita ko pag may problema na, yung parang bakla na. Kasi bakla na natakas, na alis na lang ako, uwi na lang ako, magkukwit na lang ako. Lalo na yung training sa loob ng simbahan, halimbawa nagkaroon ng iringan, nagkaroon ng tampuhan, nagkaroon ng silipan, nagkaroon ng basta hindi ka lang napansin, hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nakausap, na masyadong malambot. Hindi yan, hindi yan pandigma. Ano yan? Pandrama, no? Hindi ganoon. Hindi ganoon ang plano ng Diyos sa atin. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Alam niyo, Colossus 1:11, isulat niyo na lang, huwag niyo na buksan. Ang sabi niya, naway mapagtiisan nila ang lahat ng bagay ng may kasiyahan. Ibig sabihin, may mga pagtitiis, no? Kinuquote ko na sa inyo, hindi nyo naman kailangang buksan na. Isulat nyo na lang, Colossus 1:11. Sabi niya, naway mapagtiisan ninyo ang lahat ng bagay ng may kasiyahan. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mangyayari sa gusto natin. Na puro hadlang, puro magsusolwining ka, nakaready ka para magdala ng maraming kaluluwa. Tapos pag hayo mo, wala kang nakuha kahit isa, no? Ano nakuha mo? Pawis, pagod. Yun, na pag dumating na ron sa wala na siyang inaani, wala nang nangyayari, hindi makatiis no? Hindi makatiis. Alam niyo mga kapatid, sa school, mayroon akong katabi na mabaho ang kilikili. Kaklase ko na naka-assign kaming ganyan sa upuan, di ba? Alphabetical yung tawag natin mabaho ang kilikili. Ngayon na hindi ko naman kayang sabihin na magtawas ka kaya. No, high school ako noon. Meron kasing seating arrangement ang high school di ba? Yung letter A, B, C, ganun. Mabaho ang kilikili niya. Alam niyo, dahil sa hiya ko na sabihin na maglagay ka nga ng pang yung underarm deodorant, dalawa kami, di nasa gitna siya. Ngayon nag-uusap kami nung kasi gitna kasi mabaho ang kilikili, itong katabi ko, ako yung katabi, tapos sa kabila ako naman yung katabi. Nag-uusap kami na nagsasabihan kami ng baho, ang baho ng kilikili, naliligo ba yan, hindi ba pwede maglagay ng tawas siya, mga ganun, no? Sabi kong sabihin mo kaya maglagay siya ng sa umaga okay pa, pero pag yung mga bandang yung alas 10 na, dahil maaga ang pasok namin ng high school, alas 10 na, pag pinawisan na lalo na pag naglaro, yung nagtakbuhan, yung tawag namin nung touching rubber yung naghahabulan, tapos yung kakalabitin mo, tapos siya naman ang mga habol. Yung di ko iba pa siguro ang tawag natin sa ganung game. Pag naglaro na yan, sigurado yan, yung kilikili niyan, mag-aalingasaw na yan. Alam niyo po, naisip ko nung andun ako, sabi kong gano'n, titiisin ko to na 1 taon, kasi 1 taon ng high school di ba? Yung first year, second year, mga gano'n, 1 taon yun, sabi ko sa sarili ko, titiisin ko to na 1 year, na hindi ko masabihan na, tapos yung kaklase ko rin, na yung katabi din niya sa kabilang side, nakita ko nagtatakip ng panyong ganyan. Sabi ko sana makahalata, kasi pero hindi nakakalata no, titiisin. Alam niyo mga kapatid, bilang part ng pakikisama sa buhay, natiis namin
Pero may mga ano, yung high school ka, dahil nahihiya ka na ayaw mong ma-offend, ayaw mong masaktan, parang ganun, eh, titiisin mo. Ngayon, isang taon yun. Ngayon, bakit pagka mga Kristiyano, yung hindi nila matiis yung kasama nila na kapag meron silang nakitang hindi na ganun, talagang papatulan eh, talagang tatarayan eh. Na hindi ba ano, ang kagabi meron akong kachat, nang sabi niya, may sinabi daw si Lord sa kanya na sabi daw eh, malaki bang kalugihan sa'yo kung magmamahal ka? Yung mas higit kang magmamahal, mas higit kang uunawa. Malaking kalugihan ba sa'yo? Narinig daw niya, sinabi ng Diyos sa kanya, na malaking kalugihan ba sa'yo kung mas uunawa ka, magmamahal ka? Eh kasi napipikon na raw siya sa tao. No, eh, hindi kalugihan yun. Kasi tapos na kanina yan, madaling araw. Tapos nagbubukas ako ng Bible, nagbabasa ako, nabasa ko yung part na sabi ni Jesus na parito ko hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. No? Eh, paano kang magiging stallion na pandigma eh kung ang hina-hina mo? Na ang dali mong umuwi, ang dali mong ma-offend, ang dali mong maguluhan, ang dali mong basta. Hindi po pwede yung ganun. Kasi kailangan alagaan tayo, pero at the same time kailangan i-train tayo. At yung training, yun yung padadaanin ka sa mga mahirap na sitwasyon. No, alam nyo dito sa Rema, cycle ito, cycle. Ibig sabihin yung paulit-ulit lang, pattern ito. May mga tao po rito na papastoran ko, 1, 2, 3 taon. Tapos pagka dumating na yung sabihin natin, 3 taon, dadaan na sa problema yan. At doon sa loob ng 3 years na pinapastoran mo, kasama mo yan. Na-advisean mo yan. Pero pagkatapos ng 3 years, paulit-ulit ito sa mga miyembro, no? Batch by batch yung mga yan eh. Pagkatapos ng 3 years na pastoran mo, darating ang problema at darating ang problema na hindi mo na sila ma-advisean. Wala na. Ano mangyayari? Magre-rely na lang sila doon sa dati mong advice. Kumbaga, sabi ko nga, sana masamahan ko kayo sa problemang ito, pero hindi ko na kayo masasamahan. Kailangan nyo nang mapagtagumpayan nito ng sarili nyo. May time kasi na halimbawa, sabihin natin, si Gono ay may utang, no? Ang gagawin ko para maging maayos na lang, ako na magbabayad ng utang ni Gono. Para lang hindi na siya maguluhan, hindi na siya mag-isip. No? Ako na lang magbabayad, kung di naman kalakihan yung utang. Eh sige, ako na ang magbabayad para lang hindi na maaburido yung tupa ko, yung miyembro ko. Pero darating ang time, di ko na magagawa yun at kailangan si Gono na ang humarap do sa utang niya. At magre-rely na lang ako na matatandaan ni Gono yung mga advice ko sa kanya noon. Alam niyo mga kapatid, nakita ko yung sabihin natin 10 yung miyembrong pinastoran mo ng 3 years, no? Cycle ito, paulit-ulit na lang dito sa Rema. Kaya kabisado ko eh. After 3 years, ayan na, darating na ang problema. Yung pagsubok at magre-rely ka sa training na yung pastor mo, hindi ka na matutulungan ngayon. Aasa ka na lang sa mga itinuro dati, yung itinulong dati, yung in-advise dati, aasa na lang yung tupa. Alam niyo, nakita ko na sabi kong gano'n, hindi ko na kayo masasamahan, kailangan yung solo na yan na harapin ang mga problemang yan. Hindi ako nagkulang sa inyo ng paalala, example, ngayon kailangan yung mapagtagumpayan ito. Mga pagsubok sa simbahan, no? Pagsubok sa buhay, pagsubok sa simbahan. Alam niyo, sa 10 na miyembro, usually mga 2 lang ang natitira, yung 8 nawawala. Paulit-ulit na lang yan. At si Pastora Iyam, siyang pastora nyo, dumaan dyan. Nakita ko kung paanong na-persecute yan. Nakita ko kung paanong dumaan sa problema yan. May mga kasabayan yan eh.
Pero alam nyo, nung dumating na yung sabay-sabay sa kanila na yung pagsubok sa batch nila, sa batch nila Pastora Iam, hindi ako nagkakamali, siya lang ang nakasurvive. Yung the rest na nawala, lumipat ng simbahan. Pero all the while, laging nananaginip sila na bumalik sa Rema. Pero dahilan sa pride, ayaw na. Hanggang sa nakakalungkot, tinatawag pala ng Diyos na bumalik sa Rema. Kaso, pride. Nakita ko kung paano, nasabi ko nga minsan, yung iba naman, nasa ibang simbahan, lumipat na ibang simbahan kasi hindi nakayanan yung problema. Tinitingnan ko, siguro, kung hindi sila sumuko at hindi sila umalis, palagay ko, mga district pastors na rin sila. May mga simbahan na silang hinahawakan. Pero hanggang ngayon, karamihan sa kanila, dahil hindi nila nakayanan yung mga pagsubok, mga miyembro pa rin. Walang ministry sa simbahang nilipatan nila. Tanungin nyo si pastora nyo kung sino-sino yung mga yan, yung mga kwento, no? Siya talagang hiniya-hiya ng pastor yan. Hindi akong pastor nun. May ibang pastor. Hiniya-hiya yan. Talagang pinersecute yan. Pinigilan din ng family yan. Pero hindi nagpapigil. Kaya nga nadadala niya yung mga pamangkin niya. Ngayon, yung iba din, nakita ko na sayang. Nasabi ko nga yung sana mga district pastors na rin yung mga yan. Ngayon, kung magbabanggit ako ng pangalan, hindi nyo naman kilala. Kasi nga, mga pare-parehas lang ito na nabigyan ng same chances, no? Parang 12 disipulo. Ngayon, dun sa mga disipulo ni Jesus, isa lang nawala, si Judas. Pero sa mga disipulo ko, 10 ang nawala, 2 lang ang natira. Parang ganun, no? Talo ko ron. Na ngayon naman, nagpapatuloy naman na magsimba, pero nandun sila sa mababang level. Bakit? Na miyembro lang sa ibang simbahan. Kaya nakakalungkot kasi hindi nila nakayanan yung pagsubok. Yan ngayon ang kapalit. Dahil sa hindi ka nakapasa sa training, ngayon, hindi ka pandigma. No? Ikaw pang-araro. Yun lang. No? Hindi ka pwedeng gamitin pandigma. Kaya siguro, sayang. Sana mga district pastors na yung mga kasabayan ni Pastor Iam. Ngayon, ganun din yung iba, kahit nga matatagal na, kapag nape-pressure na sila, napipisa na sila, hindi yung nasuko kagad na kapag nasuntok na ng tatay, kapag napalo ng pastor, kahit pa mali yung pastor part ng part ng pagtitiis yan, no? Na kay Lord ka lang susunod, hindi sa tao. Na alam mo na tinalaga ka ng Diyos sa lugar na yan. Ngayon, pinagalitan ka ng pastor. Kahit pa mali yung pastor, part ng training yun, natitiisin mo yan. No? Lagi nilang sasabihin, dapat yung pastor pa nga nag-aalaga. Part ng... Alam nyo, ang tatay ko hindi perfecto, pero may time pinalo ako ng tatay ko na nagkamali siya ng akala ng tatay ko na ako yung may kasalanan. Ang ginawa ng tatay ko, pinalo ako. Mali ba yung tatay ko ron? Mali siya kasi nga pinalo ako na hindi ko kasalanan. Pero tatay ko pa rin yan, no? Kailangan kong tiisin yun. Nagkamali hindi naman ako namatay. Magandang intention niya, mali nga lang yung kinalabasan kasi pinalo ako ng tatay ko kasi akala niya ako yung mali. Pero hindi naman ako yung mali. Nung nalaman niya, nag-sorry siya sa akin. Pero kahit nangyari yun, part ng training yun, no? Na mahalin mo pa rin yung tatay mo. Yan, kaya kung nung ipinanganak kayo, tinapon ko na sa basurahan. Buti nga hindi nila ginawa yun kaya nga kahit na yung pastor mo ay magkamali, part ng training yan. Kung yung elders ay magawan ka ng mali, part ng training yan. Kung yung kapwa mo, miyembro ay nagawan ka ng mali, part ng training yan. Kasi ang sinisigurado po natin, ang Diyos, hindi ka gagawa ng mali, pero hahayaan niyang
mangyari yung mga mali na yun sa'yo para ikaw ay tumibay, para ikaw ay matrain. Hanggang sa mamaya, sisiw na lang sa'yo yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi malaki na yung muscle mo. No, sabi ko nga sa inyo noon, yung allowance ko hindi binibigay sa akin ng buo Sa loob po ng ilang taon, alam ko na niloloko ako, alam ko na yung binibigay sa akin allowance, binabawasan nung nag-aabot, nung nagbibigay. Halimbawa, sabihin natin, no, si Gono ang taga-abot ng allowance nyo, ang binigay sa inyo 100 pesos na allowance. Pero ang ginagawa ni Gono, binabawasan niya ng kalahati, 50 pesos na lang ibinibigay, pero nakalagay sa record, sa simbahan, sa organisasyon, 100 ang natanggap mo, pero ang inabot sa'yo, 50 pesos lang. Alam niyo, hindi ako nagsumbong. Hindi ako nagsabi na, dinadaya ako. Hindi, tiniis ko lahat yan. Na parang kailangan ipakita ko na hindi ako naglilingkod dahil sa pera, hindi ako gagawa ng skandalo dahilan sa pera, na dinaya ako sa pera. Hindi ako magaganyan na sa loob po ng ilang taon, sabi ko, hindi yan ang dahilan. Kahit di nyo ako bigyan ng allowance, walang problema sa akin. Kahit alam ko, sa loob ng maraming taon, hindi ko ginawang skandalo yan na madaya, ganun. Okay lang, kahit kung sa kanya na. No? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to kasi talaga naman nangyari. Ngayon, part ng training yun. Paano kung kailangan ko talaga ng pera? Ang Diyos, may kakayanan ng Diyos na ibigay yung pera na kailangan mo, na hindi dadaan dun. At kung hindi ka marunong mag-faith, maninigas ka talaga sa 100. No? Manigas ka sa 100. Na kung hindi mo matututunang humingi ng pera sa Diyos, kawawa ka talaga. Kaya, yun maganda po na kung naka-record itong sinasabi ko sa inyo, magandang mapakinggan po natin ito na pagkatapos po ng isang batch, makita ko 2 lang ang matitira. Ngayon, next batch na naman. Ayan, kumbaga doon sa simbahan, 10 yung dumating, o sabihin natin 12 yung dumating, na di-disciple mo yan. Ngayon yung 10 nawala. Kay Jesus, si Jesus na yan, pinakamagaling na yan. Wala nang gagaling sa pagdidisipulo ni Jesus. May nawala pang isa. No? So, hindi lahat sa way ng pagtuturo, kasi number 1 na si Jesus, pinaka-best best pa ang way ni Jesus. Pero meron pa rin talagang babagsak, sasablay. Yung hari ng sablay. Na talagang yung kumbaga walang kwenta mawawala at tatraidorin ka pa. Ayan, ngayon, after na may matirang 2, no? Mapalad na ako sa mga batch na dumarating dito sa Rema, na ako yung personal na nagdidisipulo. Mapalad na ako na merong matitirang 2. Usually 10 yan, isa lang ang matitira. Ganun talaga Yung iba nga wala pa Yung iba nga nagsasabi pa sa akin na walang natitira sa mga dinidisipulo niya. Yan, sabi ko, baka naman ikaw ang kailangan i-train, no? Nalala ko yung isang kwento nung isang kabataan dati. Sabi niya, Kuya Boy, hindi pa ako pastor nun. Sabi niya, Kuya Boy, tinrain mo kami na mag-soul winning. Nakaready na ako mag-soul win. Nakaready ako, ganyan. Tapos humayo na daw siya, humayo. Pagkaraan po ng ilang linggo, ni isa, wala siyang na-soul win. Ngayon, gusto niya ako kausapin. Ito yung tipong nagtatrabaho yan sa Taguig, tapos nasa Quiapo ang simbahan, no? Alam niyo ang gagawin niya, kahit na hindi pa time para umuwi siya, tatakasan daw niya yung trabaho niya. Sabi niya, kahit matanggal ako, tatakasan ko yung trabaho ko dahil ministro ito. Ang galing ang galing ng thinking niya. Sabi niya, kung tanggalin nila ako, basta ako ay pupunta doon sa ministry ko. Ngayon, magso-soul winning. Ngayon, papunta ako ng Quiapo noon, sa Raon. No, sa Raon.
yung bilihin ng pyesa. Sabi niya, Kuya Boy, pwede ba kita makausap? Maya umiyak na, babae. Sabi ko, bakit ganito? Magsasara yung raon. Sabi ko, lika, sumama ka na sa akin. Sabi ko, naglakad kami. Habang naglalakad kami, papunta sa raon kasi magsasara ang tindahan. Ayan, sinabi na niya ng sinabi. Nakikinig lang naman ako. Sabi niya, bakit ganun? Tinuruan niyo kaming mag-soul winning, wala akong mawin. Isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo, 1 buwan na, Kuya Boy. Sabi niya, ni isa wala akong ma-soul win. Wala akong madala. Yung mga sinol win ko, pinagpe-pray ko, sabi attend, pero hindi naman na-attend. Wala akong nawi-win. Bakit ganun? Nagturo kayo ng soul winning, pero bakit wala akong madala kahit isa? Ngayon pinakikinggan ko siya, biglang pumasok sa isip ko, kinausap ko na, sabi ko, baka hindi pa soul winning ang kailangan matutunan mo. Bigla siyang tumigil, pahid-pahid sa luha niya, no? Papahid-pahid siya. Sabi niya, ano pala Kuya Boy? Baka tinuturuan ka ng Diyos ng patience, yung tiyaga. Kasi wala siyang mawin Ngayon, nagmamaktol na, umiiyak na, no? Ngayon, nung binanggit ko yun, nanahimik na. Maya, sabi niya, sige, ayusin ko po, ganun. No, isipin mo, 1 buwan, walang nawid. Sabi ko, may natutunan ka naman. Ano yun? Tiyaga. Ganun lang po yun. Ngayon, sabi ko nga, nung after ng batch na to, after 3 years, nawala lahat yan. 1, 2 lang ang natira. Sabi ko, mapalad na ako kung may 2 ako. Ngayon, nung susunod na batch yan, may darating na naman yan. May darating na naman. Pagkatapos, ayan na. Dadaan na naman ngayon sa training yan. Tuturuan mo yan. Sasabihan mo yan. Sasamahan mo yan. Pagkatapos nun, ayan na, ito na yung pagsubok. Ito na yung kumbaga time ng examination, yung finals na. Ngayon, sabi kong ganun, na yan, may nagsabi na, Pastor, may nangyayaring ganito, Pastor, may nangyayaring ganito, Pastor, may nangyayaring ganyan. Sabi ko, ito na yung ito na yung araw na ayoko. Sabi kong ganun kasi hindi ko na sila masasamahan doon. Kailangan na nilang dumaan ng solo doon. Ngayon, kailangan nilang mag-rely, kailangan nilang umasa na pakinggan nila yung dating itinuro sa kanila. So, ano nangyari? Ngayon, after 10 dinidisciple mo, pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng bagyo na dumaan, hindi mo mapigilan yan Pattern na yan Maya makikita mo makakasurvive ang hindi mo wala sa church. Ang mag-stay sa church, isa lang. Pero yung nawala yung siyam. Nawala. Hindi na kayanan yung pagsubok. Nagkatampuhan, ganito. Hindi na nakikinig. Hanggang sa mamaya, lumipat na ng simbahan. Kasi hindi nila nakayanan. Nakarely sila sa nakikita nila na yung iba nga, nakinig pa sa ibang pastor Nakalimutan nila, meron naman silang pastor talaga. Kaso sa ibang pastor nakinig, ayun, nabobo na. Na nakalagay sa Bible yan na nakinig sila sa ibang pastor, di namatay. No? Yes po, nakalagay sa Bible yan. Ilang beses kong pinopost yan na mini-memory ko sa Bible na yung nakinig sa ibang propeta. Ano nangyari? Di namatay. Kasi may pastor Yung iba naman, naghihingi ng advice sa ibang pastor. Siyempre, ang kukwento lang niya, yung kapangitan. Di yung pastor sa ibang simbahan, magsasabi, alis na kayo, saan kayo pupunta? Dito sa amin, lipat na lang kayo dito. Ngayon, itong tupa, wala na. Yung time na yun, kailangan makinig siya sa, kumaga parang, sino ba yung binigay na pastor sa'yo? Sino ba yung inanointan na advisean ka, pastoran ka? Doon ka. Hindi yung may makita kang mali doon doon sa pastor mo, aalis ka na kagad. No? Kahit na yung pagkakamali ng pastor, part ng training yan. No? Part ng training yan. Ngayon, yung mga nakita ko po sa mga kasamahan ko dati, yung sa ibang simbahan to hindi Rema. Yung mga kengko yung pastor nila, yung mga mahihina ang pastor nila, yung bang
maluloko yung pastor nila, yung mga parang hindi nga marunong mag-sermon na walang care sa kanila, pero pag nakasurvive sila, antitibay. Antitibay, nainggit nga ako na sabi ko, buti nakakatagal ka. Ginaganon ko. May time naman na may magsasabi sa akin na, pastor, o kaya kuya boy, o kaya brother, pwede bang lumipat na ako sa inyo? Kasi yung simbahan namin, ganito, sasabihin ko, hindi, magstay ka dyan, matibay ka, kailangan ka ng simbahan, kasi pag nawala ka sa simbahan na yan, hindi rema to, magigiba yung church nyo pag nawala ka. Magstay ka, ngayon ka mas kailangan ng simbahan nyo kasi matibay ka, haligi ka ng church dyan, huwag kang pumunta rito sa rema. Ganun ko, hindi naman ako sukapang na may mga taong gano'n gusto magkaroon ng mga miyembro na kahit na ma-damage yung parang walang insight, walang utak na kukunin mo yung miyembro nila, lalo magigiba yung simbahan. Ngayon, kasalanan mo pa sa harapan ng Diyos. Alam mo, pagka pinayagan mo yung tao na lumipat ng simbahan sa'yo, alam mo, masisira na yung simbahan na iiwanan nila, mananagot ka yan. No, swapang ka pagka gano'n ang ugali mo na so ayun. Ngayon after alam niyo ba na sabihin natin yung isang batch na maalala ko, tanongin niyo si Pastor Ryan kung gusto niya magdagdag mamaya, yung D-Rocks, no, before yan yung tinatawag natin TIP. Yung TIP, ilang taon mo, mga grupo ito ng mga tao na, tanongin niyo po si Pastor Ryan, yung TIP kung tawagin, mga grupo ito ng mga nag-aaral noon na disciple ito, ganyan, ginagamit na, nagpastor na sila, maniwala kayo, humawak na ng mga simbahan itong mga to. Pero nung dumaan na yung bagyo, yung kaguluhan, nawala. Ang natira lang dito si Pastora Sara. Yan, sino pa ba? Yan, si Pastora Judah. Yan ang mga mga nagstay. Pero yung karamihan ng mga grupo noon, ng batch na yun, nawala Ngayon, ang pagkaalam ko, nagpapatuloy naman sila sa ibang simbahan, pero hindi ganun kataas ang posisyon. Hindi katulad, sabihin natin na tulad si Pastora Sara, no? Pastora Sara Mogol, district na siya no? Sub-district na siya, may mga simbahan na siyang mga hawak. Si Judy Ann Ponte, no? Kilala natin si Judah, si Pastora Judah. Utusan lang dati yan. Pinapakiusapan ko lang na bilis siya sa Raon. Bilis siya, punta siya, ganun. Pinapakiusapan ko lang na ganun yan. Pero ngayon, sub-district na siya. May mga simbahan na rin siyang hinahawakan na under niya, sub-district. Yan lang alam ko nakatagal Sino pa bang sa grupo ng TIP? Ang palagay ko silang dalawa lang Yung the rest, yung mas magaling, mas matalino, nawala Hindi nakayanan yung problema. Sasabihin lang, kasi ganito, kasi ganyan, mali si ganyan, ganun. Yung mga pagkakamaling yan, part ng training. No? Part ng training. Yung Montalban noon, kaya nabuksan niya dahilan nga sa hindi ko na masyadong matandaan pero yung iba nawala yung karamihan nawala sa batch nila. Ngayon, pagkatapos ng TIP, biglang pumalit ang D-Rocks. No, yan, sila Kuya Jan. Yan, sino pa? Sila Kuya Jan Dakanay, yung gitarista. Si Jasmine, no, tarin. Yan yung mga grupo na biglang pagkawala ng grupo ng TIP, talagang biglang dating ang D-Rocks. Sabi ko, next batch na naman. No? Ngayon, madami ang mga D-Rocks nun. Tinitingnan ko nga dun sa memories gusto ko sanang i-post na may Bible study sa trabaho nila. Maganda, marami sila nagsisimba dun sa Rema, nag-camping na yung mga yan. Pero dumating ang time, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng basta bandang huli
konti lang natira. May mga ganun eh, ang hihina eh. Pero alam niyo itong mga taong ito, alam niyo yung karakteristik ni Judas. Maganda pag-aralan ito eh, pero hindi natin topic eh. Ang isang karakteristik, no, isa lang banggitin ko, masilip si Judas. Ay nako po, masilip. Mas marunong pa sa leader ang Judas. Yan ang isang karakteristik ng Judas. Mas marami siyang masilip, mas marunong pa, no. Ang isa rito, tingnan nyo ha, nung binuhos nung babae yung pabango sa paanan ni Jesus, na ang sabi doon eh, parang 1 taong sweldo ang halaga nung pabango yun. Ibig sabihin very expensive. Hindi ko alam kung Drakkar yun o Estee Lauder yung pabango yun, dahil sobrang mahal. Parang 1 year ang nakalimutan ko na eh. Ibinuhos ng babaeng yun dun sa paanan ni Jesus. Pagkatapos yung buhok niya, pinamunas niya, no, in-spread niya. Ang bango, umalingasaw ngayon yan. Ngayon, nandun si Judas, sabi niya, sayang. No, sayang ang offering, sayang ang pagkain na binibigay sa worker. Bakit pa natin pinapakain sino ba to? Si Oxales, ba't pa natin pinapakain yan? No, sayang lang yung sayang yung pag-worker mo, sana nagtatrabaho ka na lang, pangit-pangit mo pa naman, no? Lahat, wala nang, hindi nila nakikita yung kagandahan ng paglilingkod sa Diyos. Nakikita nila yung pangit ka, ang pangit ng mukha mo, pangit na ang tatay, pangit pa ang nanay, kaya ang anak ay pangit, ganun, puro, dapat nagtrabaho ka na lang, hindi mo ba iniisip ang pamilya mo? Wala silang makitang maganda na salungat sa katuruan ng Diyos eh, na ang tinawag ko, ang sino mang hindi mag-iwan ng magulang, kapatid, pamilya, hindi na alam yun eh. Basta nakikita nila sayang. Lagi na lang sayang. Tulad nito, alam niyo ba kung ano ang kalaban niyo paglabas niyo sa pag-worker? Talo kayo dahil sa sobrang dami ng mga saksi ni Jehovah, ng mga iglesia ni Cristo, tapos ito pa. Alam niyo ba kung ilan ng workers at mga pastor, ministro na po-produce niyan? No, dito sa atin, daan-daang libo ng mga worker. Yun ang kalaban ninyo pagka magsosolwinin kayo, dahil yan nasusolwin niyang mga tao rin sa paligid. Daan-daang libo ang mga workers na napoproduce nila. Daan-daang libo ang mga ministro, mga pastor na napoproduce nila. Tapos tayo mga taga-rema, huwag ka na mag-worker, huwag ka na mag-pastor, mali ka, wala ka sa kalooban ng Diyos. Yung kayang daan-daang libo na yun, nasa kalooban ba ng Diyos yun? Sigurado kang pupunta ng impyerno yun, anang langit yung mga yun. At yung mga masosolve nila, yung maaakay nila, madadala nila, at yung mapuproduce pa nilang worker at pastor, pupunta kaya ng langit yun? Hindi. Tapos tayo, kakapiranggot na nga lang tayo. Mali pa. Pinalalabas pa tayong mali na nag full time ka, iniwan mo yung pamilya mo. Hindi ba sila iniwan din nila? Ilang workers ang napoproduce ng dating daan. Dumadami sila kasi may church program eh. Mayroong TV program. Kaya, tapos tayo pang kakaunti na nga lang tayo, mali pa raw tayo. Na dapat daw hindi tayo nag-worker, hindi tayo nag-church planting, dapat daw sayang daw yung offering. Hindi ko napapagod ako sa totoo lang, nakakarinig ako ng mga ganun na sa loob ng rema yan na wala nang sinabi kundi sayang yung mga buhay natin na nag full time. No, mga kamag-anak ko, wala nang sinabing maganda sa akin na kundi sayang. Parang laging sayang, no? Ngayon, ang isa pa, alam nyo, ang isa pang sayang dito, yung isang lalaking bakla. Sabihin mo nga sa katabi mong ganun, bakla ka ba? Sayang ka naman. Yung Kengkoy na yung ang dami mong kalaban sa labas, ang dami mong kakumpetensya, pagkatapos ngayon magpo full time ka, mali ka pa. Ikaw pa ngayon ang lalabas na mali na
na hindi ka dapat nag-worker, sayang ang buhay mo. Ganyan. Ay, sabi nga ni Jesus panalangin nyo na mag-produce, makapag-produce ng mga laborers, ng mga manggagawa. Bakit? Kasi hindi nga sayang, ito nga kailangan, no? Tulad nito, sa loob ng 3 buwan, 1,000,000 ang kailangan natin. Sa operation natin dito sa organization natin is 3 buwan, 1,000,000 ang kailangan. Sa dami kasi nga, na kulang pa nga yung 1,000,000 na yan na kulang pa yung allowance ng pinadadala, ganun. Ayokong may nagugutom, ayokong mayroong nagkakasakit. Hindi naman lahat pare-parehas ng faith na mag-faith kayo sa sakit nyo. Hindi lahat kailangan ipagamot, no? Nag-iisip nga ako nagtanong ako, alam niyo ba si Merlin? Si Merlin na singer. Pharmacist yun pumasa yun ng pharmacist ng pharmaceutical yung course niya. Tinanong ko yung mga gamot yan, puro gamot, ang daan-daang gamot ang kailangan memorize nila. Ngayon tinanong ko, Merlin, sabi ko, ano po yun uncle? Sabi niya. Sabi ko, meron bang gamot sa mga pangit? Tinawalan lang ako kasi wala pa atang na-inventong gamot sa pangit, no? Tingnan niyo mga kapatid, yung tayo pa ang mali samantalang yung mga tao na ang bibilis nilang tumakbo. Tayo i-build pa lang ng Diyos na maging stallion, pero sila ang bilis nilang lumaganap. Nagrally ang Iglesia ni Cristo, milyon-milyon sila. Ang mga saksi ni Jehovah, milyon-milyon. Ang bibilis nilang tumakbo. Ngayon nakikipaghabulan tayo. Pero dito sa loob ng Rema, dito sa loob natin, andito yung mga kalaban din natin na sayang ang pag-worker, sayang ang buhay nyo. Hindi ba nila naisip na ito nga ang kulang? Alam nyo kung ang Rema, sabihin natin, 1,000 lang tayo Ang populasyon ng Rema, 1,000 lang. Samantalang yung mga saksi ni Jehovah, yung mga Iglesia ni Cristo, workers pa lang nila, libo-libo na. Hindi pa kasama ang miyembro doon Workers pa lang yan. Libo na. Daang libo na mga manggagawa nila. Alam niyo ba ang mga Iglesia ni Cristo sa Amerika, sa sobrang dami nila doon sa Amerika, sa Canada, binabati sila ng presidente ng Amerika. Pagka-anniversary nila, isa sa mga humaharap sa TV, bumabati sa kanila, presidente ng Amerika, dahil ang dami nila. Nasa tama ba yung mga yan? Wala. Tapos tayo, 1,000 lang ang populasyon natin dito sa Rema. Magpo-produce ka ng workers, sasabihan pa tayong malitaw tayo. Talo ka na sa kompetensya, talo ka na sa kalaban. Makikipaghabulan ka. Kaya nga, kung di naman natin naayusin yung paglilingkod natin, mapag-iiwanan tayo. Kailangan talagang matibay ka. Kailangan maging matibay ka. Alam niyo ba kung anong promise pa ni Lord? May sinabi siya rito Sabi niya, ang isa sa inyo, ang isa sa mga worker sa inyo magiging simbahan. Minsan naawa lang ako sa sarili natin Kasi ang dami mong kakumpetensya, ang dami mong kalaban, nakikipaghabulan ka sa mga kaluluwa. Kasi yung sinosolwin mo, alalahanin mo na solwin na yan, na nakarinig na ng doktrina ng Iglesia ni Cristo yan, nakarinig na ng doktrina ng saksi ni Jehovah yan, tapos ngayon papasok ka. Na brainwash na yan ng Katoliko, na brainwash na yan ng mga doktrina ng kung sino-sino, tapos ngayon papasok ka. Kaya ngayon pagka kinausap mo, tatakasan ka talaga. Panoorin niyo po yung ginawang, yung nakapin sa
Rema pills. May nakalagay doon. Hanapin niyo po. Panoorin niyo. Sabi niya gano'n lang, isa sa inyo, yung pinakamahina sa inyo, pinakamahina na worker sa inyo, ay magiging isang simbahan. Nandun yung promise niya. The weakest, sabi niya gano'n, yung pinakamahina sa inyo will become a nation. Yung pinakamahina sa inyo will become a nation. Ibig sabihin, magiging simbahan ka. Magtatayo ka ng isang simbahan, magpapastor ka. Hindi ka mananatiling worker habang buhay. Yung pinakamahina sa inyo will become a nation. Ano ibig sabihin nun? Yung pinakamahina sa inyo magiging pastor ng isang simbahan at dadami ka. Pero kailangan mo makatagal. Kailangan mong makatiis. Kasi pauwiin at pauwiin ka, lahat sumisigaw sa iyo, nung uwi ka na, sayang ka. Sa labas ng Rema, yung mga magulang natin na hindi maintindihan yung ginagawa natin, at sa loob ng Rema na hindi makita yung prophecy ng Diyos, hindi nila makita yung vision ng Diyos, nasabihan ka na sayang ka. Pero all the while, dapat sumusuporta nga tayong ganun. Pero kailangan mo makatiis. Tanungin niyo mamaya si Pastor Ian kung sino yung sumunod na batch. Kasi after ng D-Rox, no? Yung TIP, D-Rox, tapos may susunod na batch na naman yan. Ngayon, papastoran mo yan. Pagkaraan ng 3 taon, 4 na taon o 5 taon, depende sa tagal na binibigay ng Diyos sa kanila, dadaan sa pagsubok yun. Pagkatapos nun, ayan, aatras. Gaganon kami, ako. Tingnan ko kung anong mangyayari. Maya-maya, yung 10 dinidisciple mo, after nang dumaan sa pagsubok, tingnan natin kung makikinig ito. Tingnan natin kung maaalala niya yung mga katuruan. Yung bandang huli, makikita mo, isa lang ang pumasa. Yun lang ang nagstay. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya ngayon iba, ayaw kong patanggapin ng tongues. Bakit? Kapag pinatanggap ng tongues, babatukan ka agad ng demonyo, di, wala na. No? Itong sinasabi rito sa Zechariah chapter 10, verse 3, sabi niya, ang isa sa pumipigil, dito sa Zechariah chapter 10, verse 3, sabi niya ganun, ang plano ng Diyos ay maging stallion tayo, pero ang pinakahumahad lang ay yung pastor. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Lord sa akin na kung maalagaan mo yan, tatakbo yan na singbilis ng stallion. Ang pinakahahad lang ay yung pastor. No. Ngayon, no, dito sa panaginip ko na ito, ang unang dapat makorek dito yung mga pastor. Ngayon, kasama na ako rin kasi ako una na naginip Hindi ako exempted doon. Ibig sabihin, kasali ako doon. Na ako yung unang sinasabihan ng Diyos na dapat ayusin ko yung pagpapastor ko. No? Kaya ini-evaluate ko yung sarili ko, saan ba ako nagkulang? Saan ba ang mali? Bakit ang bagal ng simbahan? Ganito, ganyan. Ako yung kinausap Di ibig sabihin, sa akin muna tatama yan. Kapag nanaginip ka kasi, bago mo i-apply sa iba, no, halimbawa, sabihin natin si Oxales, no? Ano bang pangalan na ni Oxales? Halimbawa, si Oxales, napanaginipan ko, naninigarilyo. Ngayon, bago ko sabihin na, oy, Oxales, napanaginipan ko, naninigarilyo ka raw, bago ko sabihin sa kanya yun, sa akin muna. Baka ako yung naninigarilyo, hindi si Oxales. No, huwag tayo mabilis magturo ng daliri. Ngayon, dito sa panaginip na to, ako na naginip. So, ako una i-correct ng Diyos. Ako si Pastor Boy. Kaya, ine-evaluate ko yung sarili ko. Ngayon, ang isang nakita ko rito na sobrang mali sa pagpapastor ko, matagal akong mag-correct.
alam ko nang mali, hindi ko kagad sasabihin. Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, nagsawa po ako doon sa maangal. Pag sinabi mong mali ito, ay hindi pastor, hindi mali yan. Pag sinabi mong alam mo mali yung ganyan, ay hindi pastor, hindi mali yan. Nagsawa ako sa ganun. Na makikita ko na nangyari nitong tupa na to walang pinapakinggan yan. Walang tama sa kanya. Puro sa palagay niya, asa ko sarili ko na ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Kaya hindi mo masabihan eh. Namimili na lang siya kung ano yung meron yung isang kabataan na kung mag-makeup, grabe. Parang, excuse me pasensya. Parang uusap kami na saan ba pupunta to, sa simbahan o sa beer house? Bakit? Kasi sobrang kapal. Magsisimba ka lang grabe ang kapal ng makeup. Ngayon sasabihan mong ganun ayaw niya tanggalin. Na nagiging pinag-uusapan na siya, napapansin na siya ngayon sasabihan mo na bawasan mo yung makeup mo, ayaw niyang maniwala. Para sa kanya mali ka. Ngayon dahil sa nagsawa po ako sa ganun na huwag ko na lang sabihan na isang mali ko yun, no, na ayaw ko sabihin yung mali. Kasi kahit sa camping, ay naku po, sabi nila akong director, pero hindi ko naman ma-direct lahat. Kasi hindi rin nakikinig ang Diyos naman kasi kapag ka nag-utos yan, doon lang sa mga nakikinig, yun lang ang susunod, no? Kaya tulad yan, yung halimbawa sasabihin bawal lang nagpe-prayer tayo, yung iba nag-ML habang nasa prayer. Merong hindi nasunod kasi sa palagay niya hindi siya dapat na nakikinig. Kapag sa palagay niya habang nagpe-pray pwedeng mag-ML. Ayan, sasabihin pa niya, pastor, mali ka, hindi ML yun, ano pala yung counter strike yun. Sabihan ka pa ng ganun so ini-evaluate ko yung sarili ko, sine-check ko, tsaka iniisip ko na kailangan ayusin ko yun, yung sabihin ko pa rin, makinig siya o hindi, kailangan sabihin ko pa rin, no? Kaya yun nga, kaya dito po, no, dali na. So buksan natin ulit dito Zechariah chapter 10 verse 3. Sabi niya, ang aking galit ay nag-alab laban sa mga pastor. Yan. At aking parurusahan ang mga lalaking kambing, sapagkat dinalaw ng Panginoon ng mga hukbo ang kanyang kawan na sambahayan ni Judah. Mag-check siya. Sabi niya gano'n, galit ako sa mga pastor kasi pinababayaan nila ang tupa ko. Galit ako sa mga pastor. Ito naman sa Magandang Balita version, sabi niya, nagagalit ako sa mga namamahala sa Judah, kaya sila ay aking parurusahan. Alam niyo ibig sabihin ng parusa rito? Aalisin ka sa pagpapastor. Mawawala ang simbahan sa iyo. Mawawala ang ministry sa iyo. Bakit? Kasi nga na babaya ka no? Aalisin ka sa pagpapastor. Mawawala ang anointing sa iyo. Maya-maya umuwi ka na. Maya-maya na wala na anointing sa iyo. Yan yung meaning diyan. Kaya ang pinakamalaking hadlang para hindi ka maging stallion ay yung pastor. Kaya ngayon tayo nag-aaral tayo ng pagpapastor, galingan natin. Kailangan mapagkatiwalaan ka sa pera. Kailangan mapagkatiwalaan ka sa prayer. Mahalata naman yan kung nagpe-pray ka o hindi. Kailangan mapagkatiwalaan ka sa pera. Bakit? Kasi kung sa pera hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka bang pagkakatiwalaan sa mas mataas o mahalagang bagay? You cannot serve mammon. Sabi nga niyan gano'n, mammon. Ano ba yun? Yung mas mahalagang bagay, yung anointing. Hindi ka pwedeng masubukan sa singkunduling.
yung sukli. Kailangan maging honest ka rin sa sukli. Hindi pwedeng hindi pwedeng maging materialistic ka. Na gusto ko to, gusto ko may ganito ko, gusto ko may ganito ko, gusto ko may ganyan ako. Yung gano'n hindi lahat mapapasayo eh. No? Tapos sabi niya gano'n, para lang magkaroon kayo magnanakaw kayo. Para lang magkaroon kayo ng gano'n. Basahin niyo yung James. Nakalagay yan sa ganyan, dahil sa hindi niyo makuha to, papatay kayo. Yung materialistic na wala tayong magagawa, talagang ganyan. Ito, makipot yung buhay natin. Tanggapin na natin ito, makipot ang buhay natin at hindi mo makukuha yung gusto mo talaga. Na sana ako may career ako, sana meron akong pera, ganun. Hindi mo lahat makukuha yan. Ang pinangako sa iyo ng Diyos ay yung kaluluwa. Yung anointing, yun ang pinangako ng Diyos na makukuha mo. Na hindi makukuha ng mga ng iba. Yun lang ang pinangako ng Diyos sa iyo. Yung anointing, yung ministry, yung mga kaluluwa, yan ang pwede mo makuha. Kaya dyan lang tayo. Ngayon, kung bigyan tayo ng Diyos ng mga material na blessing, edi salamat. Pero kung wala, okay lang. Kasi hindi yan ang pinagpapagura natin, yung makapagpatayo tayo ng bahay, yan. Hindi ganun. Walang ganun. Ang hinahabol sa atin o ang hinahanap sa atin na ilang kaluluwa na, ilang tao na ang nailapit mo sa Panginoon, ilan na ang nadala mo sa langit, ilan na ang naipakilala mo si Jesus, ilan na ang nasabihan mo tungkol sa kaligtasan. Yan ang accomplishments. Hindi yung ilang CR na ang napatayo mo sa mundo. Walang ganun. So huwag tayong mangarap na gano'n na one day kung mapagpala tayo ng Diyos, bibigyan ka ng mga material blessings, pero hindi 'yun ang hinahabol natin. Hindi 'yun ang hinahabol natin. Hindi yung gusto ko meron akong 10 sports car katulad ni Vizcaya. Grabe, nanood ako ng YouTube no isang araw, yung isang sasakyan ni Vizcaya, 43 million pesos. Isang sasakyan lang yun 43 million pesos ang mahal. Hindi natin hinahabol yun. Ang habol natin ay 43 million souls. Kung kaya natin yung ganun, basta ang ibinigay ng Diyos sa atin na pwede nating kunin, pangarapin, ay yung ministry, yung simbahan, yung kaluluwa at yung anointing. Yan ang mga pwede mong habulin at yan dapat ang hinahabol natin. Yan ang goal natin na gusto kong magtayo pa ng 4 na simbahan. Ngayon, merong isa po dito sa district ko na sabi niya gano'n, nakakita kami ng isang lugar na pwedeng gawing church, katabing kalsada. Sabi niya sa lahat ng ilang taon na yan na sabi ko, di na kayo nagdadagdag. Sabi nila sa lahat ng mga nakita naming for rent na bahay, ito ang pinaka maganda. So sabi ko, magkano? 4,000 daw. Sabi ko, malaki. Pwede bang hati tayo? Mag-uusap kami kung hati sa rent, tapos magkano down deposit. Kasi 4,000, di 8,000 ang down deposit. Yan ang hinahabol natin. Yan ang pwede nating habulin. Hindi yung meron kang hektaryang lupa, ganun. Hindi yun ang habol natin. Yung mga material na bagay, hindi yun. Ipoprovide ni Lord yun one day kung kalooban niya, pero sa ngayon ang pinagpe-faith natin ay yung makapagtayo tayo ng mga simbahan. Yun paramihan tayo ng ganyan. Hindi naman kompetensya, pero yung palakasan ng faith ito, na kaya mo ba na mag-faith ng additional 4,000 a month, tapos yung simbahan nila ron ay 3, magiging 4 na. So magkano babayaran mo ngayon? Kung sabihin natin din 4,000 ito, 4,000 yan, 4,000 to, 4,000 yan, so magkano na yan, no?
Ito 8,000 plus 8,000, edi 16,000 naman. Kaya mo ba yan? Ganyan ba kataas ang faith mo? Kaya mo bang ang kunin yan? Pero may mga pastor tayong kaya nilang i-produce sa faith nila yung ganun. Matataas na itong mga pastor natin. Hindi nga lang alam, kasi nga hindi na kukwento, pero na-develop na eh. O tulad itong nakaraan, 4,000, 4,000, edi 16,000 a month, no? Eh, sa ibang pastor, sisiw na lang yan. Yung 16,000 a month, sisiw lang sa kanya yan. Full time ito. Hindi ito may trabaho, hanap buhay. Full time ito. Na nagtitinda siya. Part time lang siya nagtitinda. Pagkatapos nun, punta na siya sa simbahan. Pero kaya niya eh. Walang problema. Ngayon, ang goal natin, bawat isa sa inyo, eh ganun din. Amen po ba? No, eh kalabitin mo nga, okay, suntukin mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya mo ba? Yung malayo-layo na rin ang narating eh. Kasi may mga pastor na tayo na kayang mag-provide ng gano'n eh. Tapos bukod pa ron, nagwiwiam pa yung mga yan. Nagbibigay pa sa wiam yan. Tapos bukod pa ron, wala nga silang kotse. Wala silang sariling sasakyan. Pero nakakapagbigay pa eh. Tapos yung tithing nila, yung partnership nila, naibibigay pa nila eh. Laki-laki ng gastos. Pero ngayon, yung sa faith nila, bumabalik din sa kanila. Magagaling na nga eh. Matataas na yung naabot na kaya nilang ipag-faith eh. Sa loob na isang buwan yan kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, yun ang lugar natin, yun ang area natin na, kumbaga, tanongin mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo siya. Ito ang level nito. Itong katabi ko na ito, ang level nito ay 5 empanada lang ang kaya nito. Joke lang yan. Pero yung siyempre kailangan mong kumilos. Hindi ka nahihiyang magtinda ng empanada. Pero naabot na natin yun eh. Na may mga pastor tayong kaya nila yung ganyan eh. Kaya sabihin natin 16,000 a month lang, ay sisiw na sa kanya yan. Pero sa iba, higante yan. Paano mo mapoproduce 16,000 a month na panrenta mo? Higante yan sa iba. Pero sa iba, sisiw na yan. No, kasi marami na siyang Gulayat na napatay. Mas malaki na siya kaysa kay Gulayat. Ngayon, yung iba, aakyat pa yan. No? Paano nagagawa yan? Kaya nga, no, yung mga nakakatiis, nakakatagal, at nag-aaral talaga, binibigyan ng gantimpala ng Diyos. Yun ang area natin, hindi yung Lord, bigyan mo ako ng pera para makapagpatayo ako ng bahay, lupa, para meron akong sports car, mga ganun. Huwag mo nang pangarapin yung mga ganyan. Lord, gusto ko maging artista. Huwag mo nang pangarapin yung ganyan, kasi mamaya gawin ka pang kontrabida ng Diyos. Huwag mo nang pangarapin yung ganun. Ang pangarapin mo yung kaluluwa, yung simbahan, yung may kalat mo pa ang gospel. Nakita ko nga rin hindi ko alam kung saan ba yan, yung dito sa district nyo may mapa ng aabutin na sasakupin. Natin doon tayo, kasi ito yung pinapasakop sa atin ng Diyos, pinagagawa ng Diyos. Hindi yung mag-artista ka pa, magne-negosyo ka pa, ganun, magtatayo ka pa ng mga 7-Eleven. Huwag mo nang pangarapin yung mga ganun. No, basta sa atin ang binibigay ng Diyos, sabi niya, yung kaluluwa, yung gawain, paramihin niyo yan. At kung maalagaan ng mga tupa, maalagaan ng mga miyembro, maalagaan ng mga workers, sa mga pastor, tatakbo yan sing bilis ng stallion.
Yun. So, pakita lang natin dito na hindi tayo pwedeng manatiling maamong tupa lang palagi. Kailangan mong maging matalinong tupa at the same time maamong tupa at mabilis na tumakbo katulad ng stallion. And one day darating tayo doon kasi may promise si Lord na pinakamahina sa inyo ay magiging isang bansa. No? Hanapin niyo po kung nasan yung verse na yun. Nandun yan sa yung nakapin sa Rema Pills. Ayan, kaya kayo po ay kailangan mag-break ng 4 o'clock, no? Manood tayo nung Rema Pills. Yan, ngayon i-close ko po ito. Meron kayong 10 minutes, no? Kasi bago mag 3:30, no? Kumain muna kayo ng empanada nyo. Kung nagluto kayo, parang hindi naman ata, no? Kahapon nakita ko yung ginagawa yung yung tapal-tapal, parang ang sarap na ganun sa yung bawat isa, parang igaganon mo. Hindi nyo ba naisip minsan yung empanada kapag ginaganon nyo maganda ka sana unang worker, ginaganon yun. Ewan ko, tumatakbo sa isip ko na pwede kaya yung dito mo naman iganon. No, ka, Bombay? Hindi gawa kayo ng feedback ngayon. I-send nyo sa akin, sa messenger na lang. Itong pinag-usapan natin, gawa kayo. Naka-record to no? Nire-record ko yung sinasabi ko. Ipopost ko rin naman ito, pero siguro mga next week na. Ayan, stick tayo ron. Sabi niya, ang pinakadahilan kung bakit hindi nagiging stallion ang mga miyembro ay ang pastor. Kayo po lahat ay mga pastor. Tayo ay mga pastor. Kaya kailangan nating maging strong, kailangan nating maging faithful, kailangan maging mapagkatiwalaan tayo sa pera, mapagkatiwalaan tayo sa prayer, mapagkatiwalaan tayo sa love life, mapagkatiwalaan tayo sa lahat. Kasi hindi pwedeng pagpalain ng Diyos ang manloloko. No? Kailangan maging mapagkatiwalaan tayo sa gawain, sa katapatan natin sa paglilingkod. Kailangan mapagkatiwalaan tayo. May promise si Lord. Yung iba may iwanan na kasi ang bilis na nating tumakbo. No? Sige, kung merong nagrema sa inyo, pakisulat nyo, ipadala nyo sa akin yung feedback na yun sa napag-usapan po natin. Yan, at may plano si Lord. Basahin niyo po, panuurin niyo yung nakapin sa Rema Pills, ang nakalagay doon. Ang isa ron sabi niya, the weakest among you, pinakamahina sa inyo will become a nation. Yung pinakamahina sa inyo ay magiging isang simbahan. Yun ang meaning nun makakapagtayo kayo ng simbahan kasi mabilisan na ngayon. Bakit? Rapture na at ang mga dapat mangyari, kailangan nang mangyari. Nag-aapura na ang Panginoon. No? Kaya nga, kung iniisip mo na yung buong buhay mo, ibubuhos mo pa sa pag-acquire ng kayamanan, ng ganito, wala sa atin yun. Hindi tayo ganun. Alam niyo ba nakalagay po sa Biblia si Levi? Yung anak ni Jacob. Sabi niya, may scatter kayo sa buong Israel. Wala kayong sariling lugar. Ano ba yung mga Levita? No, yung mga pare, walang sariling lupa yan naka-scatter sila sa buong Israel. Hindi tayo sa material, no? More on spiritual tayo, payamanan tayo na one day mag-aim ka na Lord, kaya ko rin ng 10,000 a month na ipag-pay ko para sa mga renta ng mga simbahan ko. Kasi may simbahan ka na, meron ka ng 3 simbahan, tapos kailangan mo ng 10,000 a month. Naka 3,000 ang renta nito, 3,000 renta niya, 10,000 3,000 ang renta niya, so 9,000 plus ko pa. Lord, kaya ko to. No, bigyan mo ako ng ganito na faith na so makinig ka lagi ng mga katuruan. Sapat na yung katuruan dito sa Rema para maabot mo yan. Tapos yung iba naman sabi niya, Lord, kaya ko na ng mag 20,000 a month. Nang hindi ako umaasa sa tinda, hindi ako umaasa sa bigay ng organization, kaya ko na to, Lord. Sabi ko nga sa inyo, yung isang pastor natin, kaya nga niya 100,000. Ngayon na monitor ko yan, ilang taon na yan.
So, hindi ko nga lang nakukwento to, pero naabot na eh. May mga pastor tayong matataas na eh. Na ikaw ba? Lord, kaya ko Lord yung gumastos ng 5,000 sa isang araw para sa pagkain ko lang. No? Ano ba? Lord, kaya ko ng pan-Jollibee ko lang. Huwag ganun. No? Taasan natin ito. Pero sabihin ko sa inyo, yung mga pastor na yan na magagaling lang mag-faith ngayon dito sa atin, nagtinda yan, naglako yan. Hindi nahihiya yan na lumabas na nagtitinda ng soma, nagtitinda ng ay nako. Hindi sila yung parang ayaw madungisan yung mga daliri nila na ayaw nilang madumi. Hindi. Talagang ano yan, ano bang tawag doon? Nagmamasa ng harina yan. Nagtitinda yung mga yan. Tingnan nyo naman, yung faith nila ay may action, kaya pinagpala ng Diyos. Kaya sabihin ko sa inyo, iba, hindi ko naman minamaliit ha, baka kasi ma-open. Yung 16,000 sisiw na lang sa iba rito sa Rema. Kasi matataas na. Ayan, kaya yun ang i-aim natin. Na maging blessing ako, maging pagpapala ako, tinagalog ko lang. Na maging church planter ako, maging soul winner ako, na kahit na hindi ako napapansin, pero si Lord napapansin yung katapatan ko na nakakapag-produce ako ng ganito, nagagawa ko ito, nakakapagdala ako ng mga kaluluwa, nababayaran ko mga renta. Di ba ang ganda? Pero sa kabila ng mga pastor natin ganyan, kulang pa rin eh yung budget. Dati nga ang budget natin sa training 5,000 lang sa isang linggo. Yung nga lang, walang almusal. Pero ngayon ang budget natin ay nasa 120,000 na. Yung training natin na isang na 3 araw lang sa Malolos. Ang gastos natin dun yung renta lang ha, yung renta sa Malolos 120,000 na. So pinagpapala tayo ng Diyos eh, paakit ng paakit. Ayan, kaya i-aim natin na Lord, ako rin kakayanin ko yan. Makakapagtayo ako ng 3 simbahan, 4 na simbahan. Yan, gagamitin mo ko Panginoon para may laganap pa. Yung salita ng Diyos, tanggapin man ng mga tao, hindi. Basta isasabihin at sasabihin ko yan sa mga tao. I-goal natin yun. No? Ay, sige po, maggawa kayo ng feedback ngayon. Send nyo sa akin kung ano yung mga nagrema sa inyo. Pagkatapos nun, mag-break kayo, 4 o'clock, manood tayo ng Rema Pills. No, hindi ko alam kung sino speaker ngayon, parang si Eya nata, kasi nagtatanong sa akin kahapon. Ayan, sige po, yuko tayong lahat, pray tayo Lord, tinataas ko sa iyo ang training na ito. Panginoon, ito ang mga tupa na one day magiging stallion. Mingi ako sa iyo, Panginoon, ng tiyaga, ng unawa, at pagpapala. Tiyagain mo kami, Panginoon. One day, magiging stallion ng mga lingkod mong ito. At tatakbo sila na sing bilis ng stallion. At gagamitin mo sila, Panginoon, para mabilis na lumaganap ang kaligtasan. Salamat sa iyo, Panginoon, purihin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, sige po. Bye-bye na. No? Gawa muna kayo ngayon ng feedback. No? I-type nyo ganun sa cellphone nyo, transfer nyo, send nyo sa akin. Pagkatapos, mag-break kayo, tapos manood tayong Rema Pills, pagkatapos tuloy nyo, dire-diretso na. Ay, okay po. God bless you.